Nandito ba kayo? Magparamdam na kayo. Magparamdam na kayo? Kung saan kayo? Tagal talaga mga kahiking. Parang may nagparamdam doon sa ano, sa puno. Tingnan natin yung puno. Kasi, aray. Mga oras na to, dito ko narinig ang nakakaibang boses at nagparamdam lahat ng presensya nila. Video mga kahiking, kakaiba naman natin ang ating haunted horror at kailangan natin mag-explore at mag-paranormal investigate tayo ngayon. Huwag kalimutan mag-click all bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibago na si Lexter Hiking TV at maraming salamat sa at mga silent viewers. Maraming salamat. Video mga kahiking is kakaiba naman ang ating pinakamahilan na lugar kung saan may pinata sa mismong daan ito at buwabalot ng misteryo. Ito ay pinaka nakakatakot na puntahan na lang katao-tao kahit isang suga. Ang challenge sa iyo, puntahan natin kung ano pong mga mangyayari. Puntahan natin doon mismo sa karihan. So ngayon mga kahiking, sa mga oras na to sa gabi ng lagim, di ko inasahan, sumusunod at nagparamdam na sila. Dito mismo nagpapakita ang dalawang mag-aasawa at magkakasama sila dito na pinaslang. Kaya dito naramdaman ko na ang kanilang presensya. Ako lang mag-isa at nakita ko sa daan na parang palaging may sumusunod at sumasabaybay sa akin. Pero di ko inasahan. Pagkadating ko sa dulo, dito ko nakikita na parang umiiyak at parang yung mga balibo ko tumatayo at hindi ko na mapaliwanag kung ano ang gagawin ko. Hiking, parang may naramdaman na po ako ngayon. Parang nalimbot yung balihibo ko. So sa ngayon ay nakaabot. Naramdaman ko talaga. Ikaw doon. Tayo lang dito mga kahiking. Ito po ay pinakalibli kung saan may pinangyarihan. Ayun mga kahiking, abot na tayo. Dito na tayo mismo sa lugar kung saan sa lugar na pinuntahan ko, dito mismo may mga tao pong pinatay dito sa. So ngayon mga kahiking, tayo lang dito. Kailangan iramdam, no? Kung saan dito po mismo sa lugar na pinatayuan ko, hindi masyadong makita dahil madilim. So ipapakita ko lang sa inyo dito, kahiking, pinangyarian, may nakita tayong itong ano yan? Ayan, dito daw sa lugar na to, dito linagay yung body po dito. Magparamdam tayo dito kung meron ba sila. Hikayatin natin, mag-observe tayo dito mismo. At dito pinatay, dito yung lalaki. So dito daw po sa may atraso. So dito nagimbal-gimbal daw mga kahiking minsan mga kahiking minsan dahil po minsan magpapakita sila dito, magparamdam sila dito mismo sa lugar na to. At wala pong mga has na pumunta dito at tayo lang na pumuntahan natin para mag-imbestiga at makita natin. Lambot ang balihibo, grabe. So ngayon mga kahiking, mataas yung presensya sa ano nila, yung espiritu nila. Kung saan man kayo, magparamdam kayo, magpakita kayo. Handa tayong mag-record kung ano pong gustong mensahe ninyo. Magparamdam kayo kung nandito po kayo. Ayan. Huwag kayong matakot. Dahil handa po kaming tumulong, handa po kaming mag-intindi sa mensahe ninyo kung saan gusto ninyong
magpatulong kung ano pong gusto niyong mensahe. Matagal na ninyo itong kinimkim. Sige, magparamdam kayo dito. Kung meron man kayo, magparamdam kayo. Magpahangin kayo or magpaano kayo dito sa mga damo na to, kung saan kayo or anong gusto nyong imensahe. Nandito ba kayo? Minsan nalimbawt yung balahibo ko kasi po parang dito pa rin sila, pero wala silang kakayahan na magpagalaw, pero actually nandito sila. Depende lang sa marirecord natin ngayon sa mismong lugar na ito, dahil dito po pinangyarihan ang mga kagimbal-gimbal at di inasahan yung mga pangyayari. At dahil po may gusto pang imensahe yung babae at saka sa lalaki sa kanilang pamilya, dahil po sila ay mga inosyente at actually yung babae pinahirapan, no? Bago pa siya pinatay, ginugurgur muna yung katawan nila, or parang brutal na pangyayari. So kaya nga is nandito tayo upang magpakiramdam, kung tingnan natin kung nandito ba sila sa ating likod or nandito ba sila sa ating tinatayuan. So kaya po hikayatin natin na magparamdam sila minsan. Humangin. Nandito ba kayo? Alam ko, feel na ko nandito kayo. Ayan. Okay, wag niyo akong takutin ha, wag niyo akong takutin. Magparamdam lang kayo kung may gusto po kayong mga mensahe. Okay, magpa-record kayo ng boses dito mismo sa ating vlog. Nandito po ako upang tumulong at magkumuha ng mga impormasyon, no, sa inyo. Uy, nalimbot akong balibo, my God. Oras na ito mga kahiking is parang nandito talaga sila. O yung yung balahibo ko, grabe, nalimbot akong mga balahibo. So, kung saan man kayo, magparamdam na kayo. Dito mismo siya, linagay yung body ng babae. Dito sa lugar. Ayan, nakataghayang siya dyan. At saka yung lalaki dito naman. Ayan. Dito yung lalaki daw, sabi dito daw, nangyayari yung lalaki na pinatay, pinugot ang ulo, sinaksak. Okay, dito. At saka yung babae is i-bandage siya, parang tinatalian. Ayan. Tagal talaga mga kahiking. Parang may nagparamdam doon sa sa puno. Tingnan natin yung puno. Kasi, aray. Nandito ba kayo? Magparamdam na kayo. Magparamdam na kayo. Kung saan kayo. Itong mga palatandaan na ito ay pinakamatagal na. Ito. Nakita. So ito po yung mga tinatawag na parang kaso-kaso. Naraban yung video. What? Uy! Sa mga oras na ito, magbibiyahe na po tayo papunta sa isang lugar na sabi-sabi nila na pinaka nakakatakot at delikado dito mismo sa lugar. Kaya po ay magbibiyahe tayo para mapuntahan natin agad ang ating destination. Samahan natin at panoorin natin po
Video mga ka-hiking, nandito tayo sa bak tayo sa isang lugar na pinakadelikado at sa mga oras na ito ay pumunta po kami dito sa isang lugar kung saan ay maraming mga kabalaghan daw dito. So ngayon mga ka-hiking, ipakita natin ang pinakamagandang lugar at actually pinaka nakakatakot kasi ito po ay isang misteryo na pinupuntahan namin at nakikalimbaw na balahibo o nakamatindi na balahibo ngayong gabi. So ngayon mga kahiking, as ipansin, nandito tayo sa isang lokal na tinatawag nilang rest house. So ngayon, sabi pa lang dito, ito po daw ay panahon pa ng mga Japanese. So ngayon mga kahiking is panahon pa ng mga Japanese daw. Ito tingnan mo. Ayan. So ito po 7 tao daw ang pinatay dito. So ngayon mga kahiking, libutin natin. So ngayon mga kahiking, ito na po ang panahon pa ng mga Hapon. Ito daw ay rest house. So kung saan nakatukoy sa dagat. So daan po daw marami po mga 10 pong pinatay dito sa panahon pa ng mga Hapon. So ayan. Naglibot ako sa ilalim ng bahay na ito. Ito daw ang nakakatakot at pinakamatandang lugar kung saan ang mga Japanese dito daw nagmamahinlay. Marami daw taong mga pinatay dito. Minsan magpapakita daw, sabi ng residensya dito, magpapakita daw ang isang babae at iba't ibang tunog na nagpaparamdam dito. Habang naglibot ako at tumitindig yung mga balahibo ko, hindi ko maiwasan ang nakakatakot at nakabalihibo. Dahil minsan daw ang mga tao daw dito magpapakita, minsan magkakapi ng mukha. Kaya po ay naglibot ako sa silid at sa ilalim ng parang barong-barong na ito. Dahil sa likod na ito meron pong isang tank or tangke na pinapatunayan at sabi-sabi na dito daw tinimbak ang mga dosinang mga tao na pinatay at sa unang panahon. Dahil sabi na dito, isa daw itong bangag or banwa, sabi-sabi nila dito. At nakakatakot at nakapatingding na balahibo dahil may naramdaman at naamoy pa kami sa likod ng barong-barong. At kaya inilibot ko at nakakatakot talaga. Kaya pagmasdan natin ang whole na episode na ito. Kaya tingnan natin. Anong tawag nito? Bagong hole dito sa lugar na ito na tinitindigan ko dito daw sa panahon na ito is wala pang lugar, wala pang mismo mga tao. So ngayon, puntahan natin ang isang tulay kung saan na bagong tulay ngayon. So, dito mga ka-hiking grabe daw ang mga misteryo noon dito. So mayroon pang mga bakas na nakikita natin dito. So ito po yung sasakyan na medyo hindi na nagagamit. So for today's video mga ka-hiking is papunta na kami sa isang tulay na bagong tulay. So as you can see, nandito na tayo sa isang tawag dito sa dulo ng sa tawag hindi panggabi so nandito na tayo sa tulay ended ng papuntang so ayan. So mga ka-hiking, nakakatakot talaga kapag gabi. Kasi sabi-sabi na dito, magpapakita daw minsan yung babae, di ba? Tama ba? So ayan, sabi-sabi nila dito. So yung kanina, may kinausap po kami isang tanod. Dito nakaresident sa isang barangay nito. So, papakita ko sa inyo mga ka-hiking dito. Ayan. So ito po daw yung papuntang tawag nito, yung punta natin dito daw yung parang something na pinugaran ng mga inkanto daw sabi nila. So minsan daw magpapakita daw dito yung mga nakakatakot talaga. Tingnan. So kanasi. Halika mga ka-hiking dito. Sa mismo sa tinindigan ko.
Libat malikot eh. Ano ba ito? Tubod sa ukot. So, as you can see, mayroon pong mga palatandaan na ito ay pinakamatagal na. Ito. Makita. So, ito po yung mga tinatawag na parang kaso-kaso. Naraban yung video. What? Uy! Ayun! Hindi ko hindi. Kabalibo mo mo! Ginoo ko! Tabang! Sila mo, hindi ka kalit lagi ko sa tabi ingon. Kuyawan ko. Uy, na-feel akong rin ay kuwan. Buwang, kuyawan ako. Uy! Nakuyawan, biya ko ato. Ikaw, waka na kuyaw eh? Libat, yung balibo no? Na mga bangka diri o mga gipangkuan. Biyawa lagi na ako. Dito na hindi na namin tinuloy ang pagpunta sa dulo ng isang bahay ng mga Hapon kasi napapakita at napaparamdam na agad dito sa mismo sa lugar na pinuntahan ko at nakakatakot at hindi mabasta-basta mapuntahan mo ang isang lugar at dito nakakatakot. Maraming parang something ito kasi bijukihan po ito eh. Ito yung tindahan na parang something na tourist. Parang maraming mga tao na dumaan or dumating dito upang parang something na tagayanan or muni-munihan. So ngayon nag-close na po sila kasi po sabi-sabi nila dito sumpa daw at hindi magtagal yung negosyo. No? So ngayon, ayan po, pinuntahan namin ang isang nakakatakot na lugar dito. So close po siya. Ayan, close. So dito pang isa, tutignan natin. Ito po yung daanan. Puntang dyan. Kasi dagat po yan. So mag-ingat tayo dito kasi medyo ano na oh. Oo, sira-sira na. So pinakasikat din dito yung ito din. So dyan, sikat po ito ding tindahan na ito. Ayan. Ayan, so nag-close na siya. So meron ding tambayan dito. Ito din ang isang tambayan. So ayan, no, ang lugar na ito ay parang something na tambayan. So maganda din dito. Ang nakapaganda dito is makita mo yung buong Sisilix or Tulay. So dito, no? So ayan. So medyo nakakatakot lang dito kasi medyo dagat na po siya. Ayan. Ay, mag-ingat tayo dito. Sa mga oras na ito ang pinakadulo sa isang lugar na pinapaniwalaan na marami pong mga misteryo at kababalaghan dito na pinupuntahan ko. At sa gabing oras na ito, alas 12 ng gabi, dito po kami pumupunta at dito kami napadpad sa mismong tinatayuan ko. Dito daw ay nakapasaya daw dito. Saglit lang po ang pangyayari dito dahil po sabi-sabi nila marami pong mga tindahan na nagko-close dito dahil ito daw ay sumpa, no, sa lugar na ito dahil parang something na hindi po magtatagal yung mismong negosyo mo dito sa lugar na ito dahil sabi-sabi nila ito daw ay pinugaran ng mga masamang elemento at iba't ibang mga elemento nagpapakita daw dito. Mismo sa tinatayuan ko makikita mo isang tulay na bago at dito daw magpapakita ang isang diwata at minsan daw ay magparamdam at magpapakita daw ng isang babae. Minsan daw ay makakasama mo at minsan parang something may humihingi ng tulong at minsan marami po daw ang mga kabalaghan na hindi mapaliwanag sa mga taong residensya dito lalo na sa mga taong nananagat. So kaya po ay sinusuyod namin ang lugar na ito kung meron po bang nakakaiba at pero sa sustansya ko ay parang something na nakakasins po ako ng nakakatakot at nakapalibot na malahibo at minsan din ay parang something na hindi po gaano kanormal ang lugar, parang something na may something na nakakatakot talaga, no? Na po kami dito sa pinakadulo. So puntahan natin kung saan daw sabi-sabi nila dito daw magtatambay yung minsan yung babae.
So minsan daw dito, tingnan mo, dito daw minsan ang babae makatayo. Kasi kung diyon ka pa noon, kasi dito is madilim pa noon eh. Dito daw magtatambay yung babae. At minsan ang mga tao dito is dito din parang something na mag-overview or front of view, parang ganito, no? So, ang tawag nila dito is Hilanyan, no? Isang lugar na pinaka nakakatakot at may mga kabalaghan talaga na nangyayari dito. Ito po ang unang nakakatakot at misteryosong mga bagay na hindi nakikita sa ibang tao. Pero minsan po ang mga tao dito mostly at may Pwede na ako. tawag ito, nakausap. Sabi daw residents din dito na parang sumpa daw ang lugar na ito, hindi po daw maganda sa negosyo. So kaya po hindi po nagtatagal yung mga negosyo dito. So ayan mga hiking. So, dyan po daw, tingnan mo yung tulay. Habang minamasdan ko ang isang bangkayero dito, sabi-sabi nila ay makaka-encounter daw sila minsan ng mga boses at iba't iba at nakakatakot. Pero sabi dito sa mga presidency at sa mga mananagat dito, minsan daw may sumasakay or humahawak sa kanilang bangka at talagang nakakatakot talaga sa ilalim ng tulay. Minsan daw ay parang hindi nila iniisip na meron silang kasama, pero minsan din is mumikat daw minsan ang kanilang mga bangka. At ito po ang mga sinasabi-sabi nila. At sa habang napanood ko is nakakagulat at nakakatakot talaga sa oras ng alas 12. Ito po ang mga ginagawa nila dito. Pero wala daw silang magagawa dahil ito daw ang hanap buhay at nitiis na lang daw nila minsan yung mga misteryong nakikita at nakatakot. Kami kanina is pareho po kami natatakot at nag-run Barbie run po kami. Kasi po parang may na-sense po kami na parang yung tawag nito, yung tumayo yung mga balahibo namin, di ba? So kanina anong nangramdaman mo kanina? So ay habang tayo something nagbo-broadcast, so parang something may naramdaman na tayo, no, kanina dito sa kanina parang tumatayo yung mga balahibo natin. So kanina pang nagdagan nag-run Barbie run ka man kanina, no? So anong nangyari? Nangyari kanina? Sorry lang. Dami. Bakit hindi? Sige na ko. So anong nangyari kanina? Bakit parang something na nagdaganta? Kinabahan pa ko kanina kasi parang Mihan niya. Usapod patin mo dagana kay katong unggoy nga naigingon nila sa una nga yung dito. nada unggoy. Trabuhe. Ano man daw to? Boot. Moy gigon nila. Sumotong pati na. Hindi ko yawan man jud sa day gibati. Feel ganyan jud ako yawan man ko kay pag ana ko ba di ba nag-istorya ko. So naisa Suot po lang ng barog ng balahibo lagi. O mao to nga nagdagan-dagan bet habi di dagma atong murag kuan no ni ang kuan, so didto naglumbat tagdagan. So mao gid to ang first time na mo nga nakuyawan jud mi atong time. Kay pag gunit po nako atong murag putaw, murag jud na ining kuan jud na nako, murag na something ni ana bantay ho. So mao to nakuyawan jud ko atong time. So diha ra ba daw kuno nga portion na diha daw kuno magkuan ng babae maglutaw diri nga portion. So diha nga portion daw sa mga gabi na ito. Dito daw ang dito po yung lugar na parang something na kay pusa, parang may nakita yung pusa, parang something may nakita. Siga ang pusa. Yo ba ni
Saan ka? Uy, ginoo ko. Uy! Shh! Puyo ha, puyo. My God. Baho, ano maho? Nang langsa. Tabang. Tabang! My God! Wala ang spot. Dili na mo open na pupuan. My God, asa na itong aging. Okay. My God. Good! My God. Okay. My God. Usa. Mga pinakatingin. Tabi po. Magpapasalamat muna ako sa ating mga supporter at sa ating mga solid sponsor, no? At magpapasalamat ako sa ating palaging nagsusupport at walang sawang pagsuporta Mr. Lee RTV, Kapiso Vlog at ang ating pinaka maganda at pinakamatulungin at industrious, no, si Ate Bingshay, at palagi po akong ina-announce yung mga sumusuporta sa aking vlog at always yan nagka-comment at always yan nagre-review sa ating mga video. So ayan, no, sa walang sawang pagsuporta, maraming salamat. Ito po ang ating main channel, Lexer Hiking TV. Kapag hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-click all bell at para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video. Ayan, no? At especially sa ating mga silent viewers, sa ating mga non-subscriber at subscriber, mostly nare-review ko po yung mga non-subscriber is always pong nanonood sa akin at pabalik-balik at paulit-ulit po silang nanonood. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at sa hanggang sa muli at sa next video at palagi po kayong i-mention. Kung gusto po kayong ma-mention at huwag kayong limutan mag-comment sa ating video mismo para hanggang sa muli. Maraming salamat. So for today's video mga ka-hiking, is puntahan naman natin ang isang ina-abandon na parang something na sasakyan pang dagat, no? So kaya mga ka-hiking is puntahan natin at kailangan nating panoorin kasi yung pinuntahan natin yung isang barko is parang something na ito ay ina-abandon. Ano kaya ang dahilan at bakit? At sabi nila ito yung barko na ito daw ay nagagamit daw noon, pero ngayon is stuck na siya. Pero ngayon mga ka-hiking, balikan natin way back yung bagyo. Actually yung bagyo mga ka-hiking noon dito po mismo sa lugar na yung isang tao saan po ay kita ko sa inyo dahil po sa bagyo. Isa ding bangka na parang something na ina-abandon. So is ipapakita ko sa inyo mga ka-hiking kung saan po ito. Dito po yung lugar. Dito po mismo mga ka-hiking, ito po yung lugar kung saan nakastambay po yung barko, yung malaking barko dito noon. Kasi yung pagbagyo mga ka-hiking is grabe po sinapit. Kasi po yung barko na yun, doon po mismo nakatira yung mag-asawa, yung mismo yung may-ari ng barko. So meron po silang tinatawag. Kasi po, naabandon na po nila yung barko. Dito po ang barko nakatambay mismo, no? Kita-kita pa natin dito po yung mismo nawala at nawasak at namatay kasi nadala po sa bagyo yung may-ari, yung babae, no? Yan po yung namatay dito. So nakakatakot po dito minsan dahil po minsan po magpaparamdam daw minsan yung babae. Kung saan nakatambay yung barko dito po mismo mga ka-hiking is ito po yung ano nila, parang something na daanan papunta doon. So dyan dito mga ka-hiking is puntahan na natin yung mismo yung
barko na nakastambay doon. Kasi po hindi na po nila pinaanda or pinapasada yung barko. So, libuti natin at tingnan natin kahit as you can see mga hiking, nandito na tayo mismo sa tapat ng barko. Kasi mga hiking is grabe kataog din no? So yan po yung barko mga hiking. So sabi-sabi nila mga hiking is nakakatakot daw kasi po yan po daw yung unang barko na travel kahit sa ano. So yan po yung video hindi makikita dito. Ayan po yung barko mga hiking. So dito mismo mga hiking pinapark nila yung barko mismo. So yan po na matagal na po yan nakatambay no. So hindi na po yan nag-andar. So yan. Hindi tayo makapunta mismo sa barko dahil po may nakaharang at malaki ang tubig. Ang barkong ito ay matagal na pong inaabandon kasi hindi na po siya pinapasada sa publiko. Ang mga sabi-sabi daw dito, sabi ng mga tao dito ay bakit hindi na po daw siya nakastanbay na po lang daw dito yung barko kasi hindi na po siya kailangan na mag-travel dahil po may mga nangyayari na hindi inaasahan dahil ito pong barko, ito po yung unang bangka na posibleng ginagamit noon at ngayon mga sabi-sabi nito is parang something na matagal ng barkong ito at may nangyayari na po na aberya na palagi na po siyang nasisira at palagi na siyang hindi makalarga. Kaya ang ginagawa ko ay pinuntahan ko na lang po yung isang lugar na pinaka nakakatakot at pinaka nakahilan dito. Kaya sa paglakad-lakad ko, ito po ang mga posibleng nangyayari sa akin. So medyo nanlimbawt yung bagito mga kahiking sa lugar na ito dahil po parang may something parang may tao. Yung sa yung dalawang tao mismo. Narating na tayo dito mga hiking, nakarating na tayo. So medyo nakakatakot mga kahiking kasi hindi ko na pinapakita yung video kung anong nangyari sa akin kasi po may dalawang tao po doon at nakatambay at medyo nakakatakot kasi nabigla po ako. So hindi ko na nakukot camera yung pagkakuha. At ngayon mga kahiking, nandito Sa na mga tayo oras mismo na ito, dito pinatay ang dalawang tao at binandage. Hindi lang po dalawa kundi 4 na tao ang pinatay dito mismo sa lugar na pinuntahan ko. At grabe ang intense dito at nakakatakot at biglang may nakikita ako isang pusa at dito ko naramdaman ang grabing hangin at nakapapanghi at grabe hindi normal ang isang pusa na nakikita. Ano ba yan? Nakatakot sa pusa. Ayan, grabe nakakatakot.
Grabe nakatingin sa akin. Habang pinanood ko ang isang pusa, hindi po siya basta-basta na nakatakot at biglang nawala at na-off ang camera lights ko. At dito ko napansin ang pinaka nakakatakot at dito ko parang nawala na ako sa sarili. At natatakot na talaga ako dito at bigla lumayo na sa lugar na ito agad-agad dahil biglang nawala at hindi normal ang pagkawala dahil parang something na hindi gusto nila na mag-cut and come ako dito. Ito ang mga sumusunod na nangyari sa akin. Mong langsa. Kabang. Kabang! My God! Wala ang spot. Dili na mo upit ang pukuan. My God! Asar itong agi. Okay. My God! My God! My God! Iba po yung naramdaman ko doon kanina mga kaikin. At nakakatakot talaga. So medyo nawala po yung signal natin at nawala po yung camera na off po yung minsan. Actually minsan mga kaiking, yan po yung kadalasan na naranasan ko, ma-off yung camera or something yung light. So doon mga kaiking is hindi natin na-videohan yung buong lugar. Pero nandun na po ako pero may something nangyayari talaga mga kaiking na off yung light. So actually na videohan natin pero hindi po na po. So nakakatakot talaga. Minsan magbablog po ako minsan sa mga mahilan lugar or something na parang may mensahe talaga na hindi nila gusto na makuha or makot on cam yung lugar na parang something na sabi nila parang something dito ay hindi pwede, ay parang hinaharangan po ako minsan, no? Kahit kasi po minsan magbablog po ako is ako lang po. So yan po yung naranasan ko sa ngayong gabi ng lagim. Actually mga kahiking, yan po yung lugar na pinakahilan at nakakatakot yung pinuntahan ko. So for today's video mga kahiking is hindi po basta-basta na mag-vlog ka kasi minsan po may nag-i-error at yan po kadalasan mangyayari noong nagbablog din ako sa hospital. Minsan din siyang nawala yung camera, yung light. So yan po kasi kadalasan mangyayari kapag mag-vlog po ako. Yan po ay nakakatakot talaga at that is my experience for today's video, no, for today's video. So I want to encourage for those for all of vloggers, no, something na kagaya ko na yung content ko is isang hindi bero minsan dahil po minsan nakakatakot at minsan hindi po inasahan na posible pong mangyayari sa inyo din, no, yung mawala minsan yung camera ninyo at ma-off, parang something na hindi mo sinasadya pero something na sa lugar doon na mapuntahan mo yung pinakahilan at yung mismo yung lugar na exactly na yan po yung location na dyan ka na po mag-point or to do vlog pero dyan po mismo nangyayari sa akin, kagaya ko nangyayari din sa akin yon. So ayan mga kahiking, nandito na lang tayo at magpapasalamat muna ako sa ating mga supporter at sa ating mga solid sponsor, no, at limutan mag-click all bell para lagi po kayo updated sa ating mga panibagong video. Hanggang sa muli, maraming salamat. Pong wala nabura na sa mapa at pinuntahan namin dito dahil sabi-sabi nila dito panahon pa ng mga Hapones. Ito ay may marami pong mga namatay at mga kabalaghan dito. Minsan po maraming nagpapakita at nagparamdam dito kaya po pinuntahan ko agad-agad at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at makikita mo dito ang bakas na kasol na ito at dito natunog ang aking isang paa ng isang malaking kahon at nakikita ko ang isang lawa na hindi namin mapaliwanag habang naglalakad kami Gamay pa dito. gamay. Bago pa natin kumpisahan ang ating mga pag-explore sa isang gabi ng lagi, magsha-shoutout muna tayo sa ating mga supporter at ang ating mga sponsor. Magsha-shoutout muna ako kay Mr. Lee RTV, nangunguna sa ating premiere, Ate Bing Shire, always nagre-review at nagsusupport sa ating mga video, at Kapiso Vlog, always yan comment sa ating comment section, at ang ating mga silent viewers. Maraming salamat sa mga walang sawang pagsusuporta. Ito ang ating YouTube channel, Lexter Hiking
TV, Gabi ng Kakatakutan at iba pa. At gusto nyo ganitong mga video, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click all bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video. At ngayon, kumpisahan na natin ang ating panibagong video. Sa mga oras na ito ang nakakatakot at maraming experience po ako dito dahil sumasama po ako sa dalawang batang ito dahil naghahanap sila ng lawa at saktong-sakto dito po ang aking destinasyon, ang isang kaso na matagal nang nawala sa mapa. At dito kahit nawala na at nabura na ang isang building, at dito po ay maraming nangyayari at nagpaparamdam dito. Sa aking experience dito ay dito ko naranasan ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari sa isang espasyong ito dahil sa habang sumusuma ako sa isang naranasan at nakagimbal na nakakatakot na experience dito. At hindi lang mga hayop ang iyong mga kalaban dito, kundi iba't ibang mga huni at boses. At dito pa, at hindi ko na pinapakita sa inyo kung ano ang nangyayari sa akin. Ang nangyayari sa akin dito, parang hindi nila gusto na magpa-video at videohan ang lugar na ito dahil matagal na po itong kinalimutan ng mga public. Tuloy ko pa rin dahil sabi-sabi nila dito is bawal daw mag-cut off camera, at kaya po ay hindi po ako nakinig sa kanila at pinatuloy ko pa rin na kumukuha ng videong ito dahil sabi-sabi nila dito ito ay hindi po naryong lugar dahil marami po ditong kababalaghan at pangyayari at sakuna nangyayari dito. Pero tayo at may prinsipyo, kaya po ay ginagawa ko dito. Kaya dito ay nag-start at nagkumpisa na kami na maglakad sa espasyong ito at naranasan ko ang isang lugar na parang mga gibang-giba na mga gusali dahil sabi nila dito malaki daw ang palasyong dito. At kaya po ito sinusundan at sumabaybayan ang dalawang batang ito dahil sabi nila maghanap daw sila na gagamba, kaya po ay sinusumamahan ko na sila at dito ko naranasan at ibang-ibang mga boses, mga engkanto, at hindi nila alam na nakikita ko at naramdaman ko na may sumusunod sa amin. At hindi ko na lang sinasabihan ni sila para hindi matatakot dahil malayo po kami sa isang lugar at liblib. Nanood ako at nakikita ko na lang dito na marami pong bato-bato at hindi ka maayos dito dahil ang lugar na ito ay napuno ng bato dahil ang istruktura dito ay ginibanan nila. Kaya po ay patuloy pa rin kaming naglalakad. Ito na motor nga. So na. Pa sa kaguno yan nung mag-na-apply diri. Mag-diri mo gud kay bihira ra kini lawa diri pita. Dito tas ka na, balhin ta. Magwala diri man. Bakawan. Ano ta katong badong gawas? Dira oh. Ka badong gawas ba? Magani kini. Di uy. Mag-uling. Lutas ko pan eh. Sorry. Lusas konti. Tunok no. Nanti la. Lawa gamay lang kayo oh. Gamay. Dara na oy, bro. Gamay pa eh. Oo, gamay. Kita sa konti. Buong dito na. Paon daw na to. Ayun na po. Ay, gamay kin. Anong di gawas ba? Oh, wala. Ito gawas.
Ay, mama, ito nagkakahatid na yan. Na plastic. Dali kasi dyan. Na dagang plastic. Bantay sa aromas kita katunok sa rumah. Natunog ka? Karon? Gani ha dia. Paagi na kadang kami sa rumah di. Wala dia dong. Ito mo dito, dalawa. Ya ba, hagulo yan nagkanji. Ramai tahu dia. Ha? Nagadit. Ara. Dili dia mo. Galo. Dia mo. Dia mo ari ko. Naon ta dong gamay lang. Gamay kay. Unsa na nga ka? Lumaya sa dani eh. Oh. Awan ay ka. Dako. Gamay man. Ano ba? Gamay man gapon. O ano ni? Gamay kay uy. Ibalik na. Mula ba ako kukulit? Tigam ko cellphone. Ito man gamay ya. Ang kukulit yung cellphone. Aring ni tiram. Oh dia mo. Halo, suruh dia uy. Buah. Ke atas. Ada tawai?
Ginoo ko. Padlock diri. Murag na ko na feel. Murag inispatan ni dapita din no. Laway. Balik ta kay murag taga hawak na ay taga liog ng kuan. Murag giunan ta ispat diri da. Kanilang ispat dito oh. Yan ano? Nagbutis ba itong bilis? Ulang. Ya, salit ya. Diri mo. Aritang. Diri. Arita. Manang bigo daw yun. Padung uli. Oh, ay di pa ito muli. Darayo, laway oh. Turod to pero kuan man ba't di man is. Ang ibo. Dali ibo ka. Daraw. Isog na sa gunay kuan. Lawa. Ang gagawin. Ini dapit lang. Yay. Maaro. Bakang ano. Dagkog kang Oops. Arita na. Sarap lang yun. May motor eh. Bawaan. May motor. Hindi ka kala dito rin yung dagang terbunan ta. Oh, murag kuan mo gani diri ispatan. Tanang ni Dre. Manang nagluot laro kayo. Inagian no? Nagian nila. Oh, nagian ko. Nangatas lubo. Basta ingani daghan tani kala kay ingani. Wa gay sapot oh. Sa ambay. Wala ka bitaw. Hindi isa. May kuan mo to. Hindi ko sudanan bi. Sorry sudanan bi. Ha? Kabot dito. Etak sa ulo. Pati nung babaw doon, kasi na ilang. Would you sapot? Ha? Akala mo yung bibili mo. Doon lang ta. Ha? Hindi yung ilan. Hindi yung laban na tubuhan. Takitaganan do. Ito, disturber pa. Daray naman daw na yun. Santo Papa? Ay, kaya ilan, santo papa pa ni sinyo hali ay? Kaya mo, taga, asa ka daw, Mindanao? Ha? Taga Mindanao ka? Hindi. Katarman. Ah, di ba, taga, imong lahi ba, taga Dirigin mo? Oo. Kaya sa mo santo papa, sa Mindanao. May sapot. Tulong. Ano?
Jaga ka ito. Jaga yung daghan ko na. Gilid tagi. Ano, dito tad kung liko ta. Dito tagi daw. Dito tagi oh. Asam. Kaya malusot tad paubos. Katuod di ka sa likit. Dili mo mula gaanan gud. Bro. Nani kapayas mo di kapayas. Di naman ni panguan na to, di naman ni pangusan ni. Di naman ni panlawa. Tungog. Di kapayas bahinog. Botang. Sa ating amit. Botang. Botang. Lagi. Kung ano titir. Tahu kuha ba kayo sugba? Ano na sugba? Ay na kayo ispati ay ispati. Pati rin po. Dito masuk. Merak ni tao. Merak ni tao. Ay nag-ispat. Kung wad ko niya kanang ay lang ikuan ay ispati. Ay ispati ba? Pwede kita halata. Yan lumit bilis sa sugba. Ay sa minit. Ay sa minit. Oh, yun. Ay na rin nag-ispat. Ano ba naglag ko? Kasi ay ispati. Nag-ispat. Dagan eh. Dok, kuya was kang aw kapayas mo. Aw kapayas mo. Oo, oo. Nasa ubos. Kuti. Wala ka ito. Asa? Kuti ba? Okay. Burakan ito. Kuha ko. Ispati kasi rin sa mga ito. Ay lang, ispat na buha ng dihan. Timan eh. Balik na kanay balay. Ha? Ang dali. Araubay. Amaw. Uy. Ay, di ka di balay. Di balay. Bumili tayo. Ay, iswati. Ay, iswati. Kuya sa iswati. Ay sa. Minit. Hinay lang. Ya, ay, iswati ha. Ipang iswati. Basta magawa kaya iswati. Dali na. Bukan din o. Ay, lagi iswati. May balay di sa kuwan. Kapay na. Sige na. Sa mo tayong hinog ko na, no? Lu, ako anong tao ka ng kalabang anak, di. Ha? Rambul kamar. Nasa Dara una pa mong good diri. Tira na. Diri. sabi rambul kasi. Gani. Ini ay ako ito mga lagi sa komputer. Wala. Paginay mo rin ako, marag daw. Ayun. Sunod rin mo. Ato rin to balik lagi. Manihingot ito. Kasi naikuan rin tao. No. Ito kami sa panibagong video ito. Misteryosong bahay at misteryosong kahoy. Dito mismo nagpakamatay ang isang lalaki na di namin inasahan na nakikita namin mismo. Walang taong mga na pumunta dito sa gabi dahil ito ay pinakaliblib at nakakatakot na lugar at masukal. At bigla namin naisip na puntahan din ang isang banyo na matagal nang papakita at nagparamdam. Dito daw minsan nagpapakita ang isang lalaki na gustong humingi ng tulong. Ang Is iba naman ang ating topic ngayon, kundi puntahan natin ang isang bahay na isang haunted house. So aside sa bahay na yan, is puntahan din natin yung punong kahoy dahil daw yung nakatira doon sa mismong bahay is nagpapakamatay, yung naghikog. So actually nag-suicide po yung sungayan. Yan po yung bahay, yan po ang pinaka most haunted
dito sa lugar na to. So kaya ay libutin natin yung bahay na yun kasi ngayon is inabandon na, wala nang tumitira dahil po daw is yung mga kamag-anak sa namatay is lumayo na daw. So ngayon is puntahan natin. Ito sa liblib na lugar na ito, ang bahay na pinaka sa dulo at madilim at wala pong katao-tao. Pinuntahan at nangahas kaming puntahan at pasukin ang loob. Sa makikita namin dito, tumambad namin agad ang isang bahay na parang matagal nang inaabandon. Dito daw mismo nakatira yung isang lalaki na kamag-anak. Dito daw mismo na matagal ng panahon namumuhay ang isang lalaki na nagmabalot ng misteryo hanggang sa pangayon. Pero ito ang aming ginawa, puntahan at tuklasan para ito ay makita namin at nag-imbestiga kami paranormal. At dito namin natuklasan na sa loob na ito ay pinakamaliit lamang na lugar, pero dito naramdaman namin ang presensya at iniriya ng espiritu sa taong ito, dahil hanggang ngayon ay parang nagpaparamdam pa rin siya at hindi pa siya lumayo. At dito ay nilisan nila ang lugar ito sa kamag-anak nila dahil po sa mga nangyayari na sunod-sunod na kabalot ng misteryo. So dito din pagkatapos puntahan natin yung yung kahoy at saka yung doon na may-ari is nagpapakamatay. So doon tayo na. Punta na tara. Wow, din na play. So ngayon is puntahan natin yung mismong kahoy kasi yung kahoy po doon po daw mismo nagbigti yung may-ari ng bahay. So ngayon puntahan natin is ang oras ngayon is alas 12 sa gabi. So para maramdaman natin, pero ngayon is may naramdaman na tayo. Hindi yung sorry. Dali na. Gunit. So ngayon dito daw tayo daan is pati. So dito daw pinagyarian yung mismong nagpapakamatay. So puntahan natin yung lugar kung saan may mga dito tayo nagdaan sa puno na ito. So dito tayo. Dali. So dito tayo muagi. Ayan. Aray, akong tinilas. So dito daw dito po mga kahiking, dito po mga kahiking is dito yung tao na pinagyarian na hindi natin inasahan dito sa punong ito. So dito siya nagkat-kat. Dito siya nagbigti. So ito pong kahoy na to is hilan. So parang may nagpaparamdam. So dito daw yung kahoy. So dito siya asa dapita diri. Ari na. Asa diri. So dito po daw siya sa kahoy na to. So diyan siya nagbigti. Ayan. So ngayon libutin natin. So pero ito po mga kahiking is na siya matagal na panahon, no? Matagal na panahon yung taong nagbigti dito. So ngayon mga kahiking is mulibot na dito sa may pikas kasi po yung niya yung katawan niya is nilagay po daw doon. So nagpiit-piit tayo mga kahiking, pero may naramdaman po kami mga kahiking, parang may ispati na. So may naramdaman po kami dito. So parang wala na agianan dira. So ngayong gabi mga kahiking, parang may naramdaman po kami na bad na enerhiya, no? So actually yung mga kahiking, ito po yung pinaka danger daw dito mga kahiking, kasi po yung
yung CR na dito is dito po daw tinagay yung bangkay. At puntahan din natin dito kasi po dito daw palaging may magparamdam sa lugar na to. Sa mga oras na to, dito sa banda dito, dyan tayo pumunta mga kahiking. Dyan daw magpapakita yung tao na nagpapakantay at pugot ang ulo. So as you can see mga kahiking, may gate dito. Pero ngayon, i-close na dahil po sa mga pangyayari. Ayan. I-close na mga kahiking. Pero minsan daw, magpaparamdam daw dito. So nalimbat akong balibo. Parang may nagpaparamdam na. So may nagpaparamdam na po. So, tingnan natin. May white lady po daw dito sa bando daw CR dito. Dito daw mismo nagpapakita yung mismong multo nila, sabi nila. So ngayon, libutin na. Napaka-creepy sa nakikita ninyo dito sa loob ng isang CR. Dito daw minsan nagpapakita ang isang taong lalaki dahil dito minsan po nagpaparamdam dahil dito siya nagpapakamatay at minsan daw nagugulong ang kaluluwa nila dito. At kaya pinuntahan ko agad ang isang lugar na mahilang ito dahil sabi-sabi naman nila minsan daw umiiyak at minsan daw parang may mga taong nakababalot ng misteryong ito. At kaya para malaman natin, imbestigahan natin at puntahan natin. Kaya di namin kinaya bilang nakangilabot yung mga balibo ko tumitindi, tumataas. At yung katawan ko is parang mabigat. Yan din yung naramdaman ng kasama ko. Kaya umalis na lang kami agad dahil sa katatakot sa lugar na ito. Asa? So dito kami dumaan kasi doon sa sa Pikas hindi na kami makadaan kasi mabigat po doon. Mabigat yung namin, yung parang may bumabalot sa amin na parang palaging sumusunod. Aray. So dito na kami pumunta. Wala na kami bumalik doon sa may pinangyarihan. Kasi mabigat po yung So ayan mga kahiking, sa hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-click all bell para lagi po kayo updated sa ating panibagong video. At gusto kayo sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click all bell para lagi po kayong updated. At magpapasalamat din ako kay Mr. Lee RTV, Kapiso Vlog, Ate Bing China, always na nagsusuporta sa amin. Ayan.